trabaho. Kasi madali lang din ako. Mga motoristang nahuli ngayong araw dahil sa pagdaan sa EDSA busway, kanya-kanya pa ring palusot. We are now in the process of ascertaining whether the Crescente Canada na pinagsalinan po ng 6 na baril is the same Crescente Canada na na-issuehan po ng warrant of arrest in relation po doon sa mga isinampang kaso po ng NBI po. Iba pang baril ni Apollo Kibuloy na ibenta na umano. Mga pulis may maganda ng lead sa paghahanap sa religious leader. Isa na po rito ang pinapanawagan namin to abolish yung numero 1 red tagger, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na binuo pa noong panahon ng Administrasyong Duterte. Red tagging muling ipinanawagan na gawing isang krimen, pagbuwag sa National Task Force to End Local Armed Conflict o NTF-ELCAC, muling isinusulong ng Makabayan Bloc. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking sakay ng motorsiklo na nasugatan matapos mag-overtake at bumangga sa isang tricycle sa Butuan City. Ito ang balita ni Hazel Fersas. Go ahead, Obsin. Mas na-dito na accident dito sa Ticalo, Escanio, tubig ng Mandone na ay bali ang tricycle versus single motor. Paliblo ko at tuwa kanado and injury ni. Sa particular sa Ticalo, Obsin? Nakadapit sa Halublakan. Copy. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos bumangga sa kasunod na tricycle sa Purok 4, Barangay Ungyu, Butuan City, bandang alas 8 kagabi. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na nakahiga sa tabi ng daan kasama ang kanyang kapatid. Nagtamo ng sugat sa kanang kilay at pumamaga sa likurang bahagi ng ulo ang rider na kinilala si Richard Di Parene. Kagad itong binigyan ng first aid ng team. Ito namin sa balay, tapos sa tingana lang ko kay akong igagaw nga kauban kay na kani dito man siya sa gawas gikan niuli di siya balay niya ada siya nga tina desga siya si papa kung ngano man nya gingnan na po siya mo to nagdaydari di mig gawas giato na mo to sa lugar ko kasi na desga siya. Tapos pagkato na mo dito ang ako na lang nakita kay nakahigda na siya sa kalsada unya sabak siya sa ko apong isa ka angkol. Ayon sa inisyal na investigasyon, pauwi na si Di Parene sakay ng kanyang motorsiklo at nagtangkang mag-overtake sa isang tricycle. Dahil nawalan ng kontrol ay bumangga ito sa gilid ng tricycle. Dinala ang pasyente sa MJ Santos Hospital. Wala namang natamong sugat ang driver ng tricycle na kanyang nabangga. Hazel Fersas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May kanya-kanya pa rin dahilan ng mga motoristang dumadaan sa EDSA busway. Kanina, umabot sa 32 ang mga iligal na dumaan sa busway na nahuli ng Special Action and Intelligence Committee for Traffic o SAIC. Samantala, mga motorsiklo naman sa Pasay ang tiniketan at inimpound ng MMDA dahil sa illegal parking. Ito ang balita ni JP Nunez. So, papasok po sa trabaho. Kasi madali lang din ako. Mula Quezon City, papasok sana ng trabaho si alias Kinkin na isang motorcycle rider. Dahil sa bigat ng traffic sa EDSA Santolan flyover kaninang umaga, naisip niyang dumaan sa busway dahil sa pagmamadaling makapasok sa trabaho. Ngunit dahil nakaabang ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Traffic o SAIC,
Pinara siya at naisyuhan ng violation ticket na may multang 5,000 piso. Ang isa pang babaeng rider naman, huli din dahil sa pagdaan sa busway. Iniwasan din anya niya ang mabigat na traffic kaya sa busway dumaan. Matuto na lang sa pagkakamali. Wala mali talaga. Bukod sa mga motorsiklo, isang ambulansya rin na walang sakay na pasyente ang pinara ng SAIC. Ayon sa driver, pabalik na rin sila sa Cavite at hindi alam na bawal ang ambulansyang walang pasyente na dumaan sa EDSA busway. Sa operasyon ng SAIC sa Santolan at Ortigas kaninang umaga, umabot sa 29 na mga motorsiklo ang nasita, 2 ang private vehicle at isang government ambulance. Samantala sa clearing operation naman ng MMDA Strike Force kaninang umaga sa Pasay City, nahuli ang mga motorsiklong nakaparada sa sidewalk. Pag-aari ito ng mga empleyado sa katapat na car dealer. Depensa ng isa sa mga nahuli, pinagbibigyan naman daw sila ng lokal na pamahalaan ng Pasay City na mag-park sa sidewalk. Ngunit ayon sa MMDA, dapat ay hanggang sa loob lamang sila ng yellow lane para hindi maituring na illegal parking. Naisyuhan siya ng violation ticket na may multang 2,000 piso. Instead na pang pagkaya mo na lang yung ibabayad dito sa diba, sa penalty. Hindi naman pwedeng i-take up ang buong sidewalk. Kawawa naman po mga pedestrian. Saan sila maglalakad? Sinasabi nga po nung isa dyan, dapat consideration. Huwag daw silang tikitan. It goes the same way, no? Kailangan din natin bigyan ng consideration ang mga pedestrian for them to have a safe passage at hindi sila maglalakad sa kalsada. Bukod sa mga motorsiklo, may ilang mga private vehicle din at jeepney ang naabutang nakaparada sa kalsada. Isa dito ang jeepney driver na si Reynold Kahuraw na mag-aabang lang sana ng pasahero. Naman po namin ang bawal. Siyempre po, kumukuha po kami ng pasahero dahil sa hirap po ng biyahe, wala kami makuha ng pasahero. Kaya nagawa po namin ng ganito na na pumila po dito. Dito kanina nagsagawa ng clearing operation ang MMDA. Pero pag alis nila, balik na naman ang mga nakaparadang jeep sa gilid ng kalsada. Ang pakiusap ng MMDA sa mga motorista, kapag nagsasagawa sila ng clearing operation, ay sumunod naman ang publiko upang hindi maging paulit-ulit ang paglabag sa kalsada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police na sasakyan nila ang van na dumaan sa busway kahapon at tumakas sa mga pumaparang tauhan ng Department of Transportation. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, agad silang nagsagawa ng investigasyon matapos na mabalita na dumaan sa busway ang marked vehicle ng PNP. Napag-alaman na ang sasakyan ay naka-issue sa liaison officer ng PNP Region 10, kaya agad itong inalis sa pwesto. Sinabi ni Colonel Fajardo na maaaring maharap sa administrative case ang pulis dahil sa illegal na pagdaan sa busway. Siya po ang naka-register na authorized driver, siya po ang may accountability doon po sa paggamit po ng mga sasakyan po na nakarehistro po under their name po. Lahat po kasi na mga marked vehicle at mga issued PNP vehicles ay meron pong mga authorized drivers yan. Kung ano man po ang mangyari sa mga sasakyan po nila, ang responsible at accountable officer ay yung pong registered driver or authorized drivers po. Nanawagan sa mga kapwa mambabatas ang Makabayan Block na gawin ng isang krimen ang red tagging. Ito ay matapos ideklara ng Korte Suprema na banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao ang red tagging. Samantala muli namang isinulong ng grupo na buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang balita ni Rosa Licos. Makasaysayan ang desisyong ito ng Korte Suprema dahil for the first time ay inacknowledge ng Korte Suprema na ang red tagging nga ay hindi simpleng vilification, hindi simpleng paninira, but this put the life, security, and liberty of a person in danger, no?
Nagpasalamat ang Makabayan Block sa Korte Suprema matapos nitong ideklarang banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao ang red tagging. Gayunman, naniniwala ang grupo na dapat may gawing mas maigting na hakbang ang gobyerno kaugnay nito. Panawagan ng Makabayan Block sa mga kapwa mambabatas. Ipasa ang isang batas na tuluyang magdedeklara sa red tagging bilang krimen. Sa ngayon, isang panukalang batas ang nakabinbin sa Kamara kaugnay nito. Dapat makriminalize na ang red tagging. In the 19th Congress, na-file natin ang House Bill 1152 exactly for that purpose. Kasabay nito, muli ring ipinanawagan ng Makabayan Block ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, kundi naman ay tanggalan ng pondo ang naturang ahensya ng pamahalaan. Isa na po rito ang pinapanawagan namin to abolish yung numero 1 red tagger, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na binuo pa nung panahon ng Administrasyong Duterte. Kaya kung patuloy itong popondohan ng kasalukuyang pamahalaan, di ba mas lalong lalala? Maging ang New York-based Human Rights Watch, iginiit na dapat abandonahin ng Marcos administration ng red tagging at alisin ang ahensyang nagsusulong nito. Ngunit para kay dating NTF-ELCAC spokesperson, retired Lieutenant General Antonio Parlade, hindi ito ang panahon upang i-abolish ang task force. Sa isang panayam, sinabi ni Parlade na masasayang lang ang pinaghirapan ng pamahalaan para malansag at mapahina ang puwersa ng mga rebeldeng komunista kung bubuwagin ang ahensya. Subalit para naman sa ilang kongresista, may mahalagang ginagampanan din ng NTF-ELCAC upang labanan ng insurhensya sa bansa. Marami po talagang natulungan at nabawasan yung insurgency problems natin. Then again, of course, we leave it up to the executive to decide kung paano po or how they go about with proceeding with the NTF-ELCAC program. There's really an important role that NTF-ELCAC plays. But of course, it's the President's decision kung anong magiging hakbang niya tungo sa mga moves na. Pero handa naman ang Kongresong suportahan kung anuman ang magiging desisyon ng PBBM administration kaugnay ng NTF-ELCAC. A Congress naman will surely support whatever will benefit, whatever would produce the results na kailangan para mas maging matatili yung pangmatagalang kapayapaan at matapos na ang insurgency sa ating bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ng aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inumpirma ng Philippine National Police na naibenta na ang 14 pang mga baril ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy noong 1 taon. Naibenta na ang mga ito bago pa maglabas ng revocation ng license to own and possess firearms at firearms registration laban sa religious leader. Ito ang balita ni Leia Ilagat. We are now in the process of ascertaining whether the Crescente Canada na pinagsalinan po ng 6 na baril is the same Crescente Canada na na-issuehan po ng warrant of arrest in relation po doon sa mga isinampang kaso po ng NBI po. Wala nang hinahabol pa mga baril ang Philippine National Police kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nabenta na ang 14 sa 19 na baril ng religious leader. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na 6 na baril ang naibenta kay Crescente Canada. 3 naman umano ang naibenta sa babaeng kamag-anak nito at 5 sa isa pang kamag-anak na mayroon ding apelyidong Canada. Inaalam na ng PNP kung ang Crescente Canada na napagbentahan ni Kibuloy ng baril at ang Crescente Canada na co-accused nito ay iisa. So kung siya rin po yun, ay definitely po ay ang ating pong FEO ay magsasagawa po uli at magkukonvene at magdi-deliberate dahil kung kasama po siya doon sa warrant of arrest, kung siya po mismo ito ay definitely po ay mag-i-initiate din po tayo ng revocation po ng kanyang LTAP at firearms registration, including po doon sa mga iba pang baril na nung i-check po ay meron po pong nakalista sa kanya. Nauna nang isinurrender ng kampo ni Kibuloy ang 5 baril nito sa Regional Civil Security Group sa Davao noong May 2.
Kabilang sa mga isinukong baril ay ang 4 na pistol kabilang ang expired ang lisensya at isang rifle. Isinuko po niya yan pagkatapos po siyang serban po nung notice ng revocation po, kopya nung notice ng revocation po na inisyo po at pinirmahan po ng ating Chief PNP. Samantala, mayroon na ring magandang lead ang PNP sa paghahanap sa religious leader. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Si Kibuloy ay wanted sa mga kasong child at sexual abuse at qualified human trafficking. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Talisay City sa Cebu ang 3 South Korean nationals na wanted sa kanilang bansa dahil sa kasong robbery. Kinilala ang mga dayuhan na si Han Jung-woo, Ju Wong-ji at Lee Shu-hon. Mayroon na ring red notice ang mga ito na inisyo ng Interpol. Isinasailalim na ang 3 deportation proceedings at ilalagay sa blacklist upang hindi na makapasok sa bansa. Nangaunti na umano ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong linggo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Margaret Padilla, kapansin-pansin na nabawasan na ang mga ito kumpara noong bago magsimula ang balikatan exercises. Mula April 23 hanggang 29 umano ay mayroong nasa 110 Chinese maritime militia vessels, 11 China Coast Guard vessels at 3 People's Liberation Army Navy ang namataan sa mga isla ng Pilipinas sa WPS. Ngunit nitong May 6 ay nasa 88 CMMV, 10 CCG ang namonitor dito. Yes, so there was a surge at the beginning, but for this week, there is no significant surge in the numbers of China vessels in the West Philippine Sea. Compared to last week's numbers, there is a slight decrease. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Pinangangambahang aabot sa 5.84 milyong individual sa Japan na edad 65 pataas ang magkakaroon ng demensya pagsapit ng taong 2040. Ito ang lumabas sa isinagawang pagsisiyasat ng isang grupo mula sa Ministry of Health, Labor and Welfare ng Japan. Ilang taon na rin nakapagtatala ng mababang birth rate sa bansa at ang mabilis na pagtanda ng mga mamamayan ay sinasabing magdudulot ng malaking problema sa hinaharap. Batay sa datos noong October 2023, nasa 124.53 milyon ang naninirahan sa Japan na mas mababa ng halos kalahating milyon noong 2022 at tinatayang lalo pang mababawasan sa mga darating na taon. Nagbabala si US President Joe Biden na ititigil ng Estados Unidos ang ilang supply nito ng armas sa Israel kung tuluyang maglulunsad ng pag-atake sa Rafah City, Gaza. Gayunman, tiniyak nitong mananatiling secure ang Israel. Sa kabilang pagtutol ng US, tila itutuloy pa rin ng Israel ang isang maigting na pagsalakay sa Rafah. Sa lungsod, nananatili ang pinakahuling kuta ng Hamas, subalit nagbabala ang US officials na ang pagkakaroon ng matinding operasyon sa Rafah ay magriresulta sa malaking civilian casualties. Sa Rafah rin kasi nanunuluyan ang refugees na lumikas sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Dumating sa France ang Olympic Flame 79 days bago ang opening ceremony ng Paris Games. Sakay ito ng 128-year-old 3-masted sailing ship na Belém na dumaong sa port city ng Marseille matapos ang 12 araw na paglalayag mula sa Greece. Ang Paralympic track athlete na si Mantanen Keita
na 400-meter champion sa Rio 2016 ang tumanggap ng torch, habang ang Marseille-born French rapper naman na si Jul ang nagsindi ng 2024 Olympic Cauldron sa harap ng tinatayang nasa 150,000 ang estimated crowd kasama si President Emmanuel Macron. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. May posibilidad na nahulog malapit sa Rosul Reef at Patag Island sa West Philippine Sea ang ilang debris mula sa rocket launch ng China ayon sa Philippine Space Agency. Ayon sa PhilSA, ang nasusunog na mga labi ng Long March 3BE rocket ng People's Republic of China nito gaya ng booster at fairing ay idinisenyo upang itapon habang pumapasok sa kalawakan. Maaari umano itong magdulot ng panganib sa mga barko, eroplano, bangkang pangisda at iba pang dumaraan sa drop zone. Bunsod nito ay patuloy ang paalala ng ahensya sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may matatagpuan o namamataang debris. Pinag-iingat din ito ang sinuman sa pagdampot, pagkuha o paglapit sa mga ito dahil maaaring may taglay itong toxic substances gaya ng rocket fuel. Naniniwala ang ilang mambabatas na dapat na munang isantabi ang politika sa gitna ng umuugong na ouster plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero mismong ang kapatid ng presidente, tinawag na chismis ang umano'y namumuong pagpapatalsik sa Pangulo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Sana hindi totoo kasi parang it's time for all Filipinos who love the country to rally behind the president kasi 'di ba? May kalaban na tayo sa labas eh. Hindi ngayon ang panahon para mag-away-away. Iyan ang binigyang diin ni Senator Juan Edgardo Sani Angara sa gitna ng umano'y namumuong destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Tingin ng senador, lumalala ang iringan sa kampo ng mga Marcos at mga Duterte dahil sa issue sa International Criminal Court o ICC. Kaya panawagan ng mambabatas, tigil na rin muna ang bangayan ng dalawang kampo at isantabi na muna ang politika. I don't think it helps the country, honestly. Parang nadidistract tayo dito sa tit for tat between the two camps, di ba? Imbis na mag-focus dun sa issues na palagi ko mas mahalaga sa ating mga kababayan, yung issues of inflation. Tama na muna, ceasefire muna, di ba? Si Senator Ramon Bong Revilla umaasa ring madadaan sa maayos na usapan ng issue upang hindi na humantong sa pagpapatalsik sa administrasyon. At ang ating mahal na Pangulo ay bukas naman ng tenga sa lahat at maghandang makinig yan. Dismayado rin sa Senator Nancy Binay sa tensyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte, partikular na sa mga taga-suporta ng magkabilang kampo. For the longest time, ngayon lang nangyari na magkakampi from the same slate yung presidente at saka vice president. So I would assume na mababawasan yung politika, di ba? Yun lang, nakakalungkot na parang ngayon lumalabas na may ganitong hindi pagkakasunduan. Maganda din siguro na mas madalas pang nakikita na magkasama si Presidente at saka si VP Sara, di ba? Para mapakita talaga dun sa mga supporters nila na tigilan niyo muna yung bangayan. Ang pwede rin anyang mamagitan si Senator Amy Marcos bilang kapatid ng presidente at malapit na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Suwestyon pa ni Senator Binay, imbestigahan pa rin maigi ng law enforcement agencies kung may katotohanan sa umano'y namumuong destabilization plot laban sa kasalukuyang administrasyon, lalo na kung paulit-ulit na ang pagpapalutang dito. Ngunit ang presidential sister hindi kumbinsido sa umuugong na destabilization plot. Napapaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumantugtugin na, no? Nakakasuya na. Unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong prani. Basta magtrabaho lang tayo at paro, ibalik ang usapin sa bigas, unahin ng pagkain. Una nang itinanggi ni DILG Secretary Benhur Abalos ang umano'y namumuong ouster plot at nanindigang buo pa rin ang suporta ng pambansang pulisya kay Pangulong Marcos Jr. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi nagbabago ang isip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, malinaw ang posisyon ni PBBM na hindi kilalanin at huwag payagan ng mga taga-ICC dito sa Pilipinas. Gayunman tungkulin ng Department of Justice na tignan ang lahat ng legal avenues at matiyak na lubos na naipapabatid sa Pangulo ang kanyang mga opsyon. Napaluwa sa tuwa ang koponan ng BFP Lady Firefighters sa kanilang panalo kontra AFP Lady Gunner sa unang laban nito sa pagsisimula ng second elimination round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Samantala, nangunguna pa rin sa game standing ang PNP Lady Patrollers matapos taluning ang Comelec Suffragettes sa ikalawang game ng UVL Season 2. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Sa pagsisimula ng second elimination round ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Napaluwa sa saya ang BFP Lady Firefighters matapos manalo kontra AFP Lady Gunner. Sa unang set pa lamang, 5 puntos agad ang naging lamang ng Lady Gunner sa Lady Firefighters. Ngunit hindi nagpatinag ang BFP at nakuha nito ang panalo sa first set sa score na 25-22. Sa second set, nagpaulan ng sunod-sunod na atake si FO1 Fanny Adolfo ng Firefighters kaya naging dikit ang laban kontra Lady Gunner sa score na 25-20. Habang sa third set, dikdikan pa rin ang laban ng dalawang koponan sa kanilang pinakamahabang ball rally sa hard court. Natapos ang huling set sa score na 26-24 na nakuha ng Lady Firefighter. Napiling best player of the game si FO1 Fanny Adolfo ng Lady Firefighters na nagpakawala ng 8 attacks, 3 blocks at 2 service aces. Nasa ikatlong spot na ang Lady Firefighters na may 5 wins at 3 losses na nakapagtala ng 40 total attack points. Ito na yung pinaka-sweet victory namin. Talagang pinagdasal namin to, sir. As in, sobrang saya. Talagang sobrang nakaka-proud tong team na to, as in. Hindi lang to team parang family na to eh. Sinanay namin sila sa mainit. Kasi mga courts na pinagtitraining namin medyo mainit talaga eh. Kaya feeling ko mas lumakas yung endurance nila. Endurance tsaka stamina. Yun, tsaka back to basic kami, sir. Sabi ko nga sa inyo, ulit-ulit namin sinatsagaan yung depensa nila. Tsaka itong larong to talagang pinaghandaan namin. Unang nakita kasi namin, wala silang communications. So talagang mahirap talagang manalo. Ang isang team, pag hindi nag-uusap sa loob ng court. So yun lang naman yung naging namin. Skills, wala naman problema sa skills. Sa second game, hindi na pinayagan ng PNP Lady Patrollers ang Comelec Suffragettes na makuha ang panalo. Nagpakawala agad ng sunod-sunod na atake si Mila Flor Ronquillo ng Lady Patrollers kontra Suffragettes sa first game hanggang third set. Nakapagtala ang PNP ng total 35 attack points sa Comelec na nakapagtala lamang ng 24 total attack points. Napiling best player of the game si Mila Flor Ronquillo na bumomba ng 13 attack points. Natapos ang laban sa score na 25-22, 25-13, 25-15. Nangunguna pa rin sa top spot ang PNP Lady Patrollers na may 7 wins at 1 loss. Pang-apat naman sa standing ang Comelec na may 4 wins at 4 losses. Yung ensayo namin, saka talagang pinaghahandaan namin talaga yung Comelec. Kasi nga yung first personal natalo po kami against sa kanila. Kaya pinaghandaan namin sila. Tuloy-tuloy lang kami, aggressive lang sa laro. Yun lang ang sinasabi ko sa kanila na makinig lang kung anong game plan. Kung anong napag-ensayuan, yun ang i-apply sa court. Maganda naman yung
Nung first set, okay naman yung nilaro namin. But then, pagdating yung second set, third set, medyo maraming lapses, maraming errors. Mostly doon talaga napunta yung mga points ng kalaban sa errors namin. Then actually, hats off din sa kanila kasi yung mga attacks namin na dedepensahan naman nila. Tapos convert nila sa points. Sa game nga may nanalo, may nanatalo. Pero alam ko kaya natin yan, babawi tayo. Hindi naman tayo basta-basta susuko sa every game natin, diba? Kaya natin yan. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na linggo, May 12, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Judiciary Justice Servers at DFA emissaries sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng Senate Lady Defenders laban sa SSS Pension Protectors alas 2 ng hapon. Habang PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters ang maglalaban sa third game alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na lubhang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Personal na hinatid ni PBBM ang tulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng matinding tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura sa probinsya ng Zamboanga. Ito ang balita. Dito naman sa Zamboanga Peninsula, lampas 3,000 hektarya at labis pa na naapektuhan dahil sa matinding init na ating nararamdaman ngayon. Talaga naman pong nakakapanghinayang ito. Isa ang Zamboanga Peninsula sa lubhang naapektuhan ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Kanina pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aabot ng tulong sa rehiyon kasama ang mga miyembro ng gabinete. Kada benepisyaryong magsasaka at mangingisda ay nakatanggap ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagpaabot rin ng monetary support si Pangulong Marcos sa Zamboanga City, mga probinsya ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay na may kabuuang halaga na 58 million pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura na apektado ng matinding tagtuyot. Ang Department of Agriculture naman ay patuloy na nagmamonitor at nag-aaral ng mga strategiya at plano patungkol sa cloud seeding operation, sa mga irrigation system at sa paggawa ng climate resilient infrastructure na project. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na bibisitahin rin ang iba pang El Nino hit areas. Hindi lamang Zamboanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Sa datos na iniulat ng Pangulo, aabot sa 3.6 milyon na katao ang naapektuhan ng kabuhayan at nasa 5.9 billion pesos naman ang halaga ng nasayang o hindi kinita ng mga magsasaka at mangingisda dahil sa epekto ng El Nino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong marami ang nagkakasakit bunsod ng matinding init ng panahon. Itinaas pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benefit package para sa mga heat-related illnesses. Ayon kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, tumaas ng 30% ang benefit package para sa mga sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Mula sa dating 6,500 pesos na benefit package, itinaas na ito sa ng PhilHealth ng 8,450 pesos. Nakapaloob na rito ang hospital charges, maging ang professional fees ng mga doktor. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, ang lahat ng mga Pilipino ay kwalipikadong miyembro ng PhilHealth. Pero paalala ng ahensya, kinakailangang siguruhin lamang na PhilHealth accredited ang medical facilities na kanilang pupuntahan upang ma-avail ang benefit package. Sa datos ng Department of Health, aabot na sa 77 mga kaso
ng heat-related illnesses ang naitala mula Enero hanggang Abril ngayong taon, kung saan 7 na ang nasawi. Umabot na sa mahigit sa 3 milyong tanim na marijuana ang winasak ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga Province. Ayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group, resulta ito ng mahigit 1 linggong operasyon. Ang naturang marijuana ay nagkakahalaga ng tinatayang nasa 8.9 million pesos. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, katuwang ng PNP DEG sa operasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, kung saan gumamit din sila ng air assets dahil sa layo ng lugar. Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Fajardo na malaking dagok sa mga sindikato ang pagkakawasak ng PNP sa naturang marijuana. Well, definitely it will affect the market sa na binabagsakan nga po nitong mga marijuana products po na ito. But then again, sabi nga natin, napakadaling tumubo nitong halaman na ito. Talagang from time to time po talaga ay nagkakandak tayo ng eradication na operations dyan para hindi nga po humantong doon sa napakaraming supply. Tumaas ng 5.7% ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas sa unang quarter ng 2024 kumpara sa nakaraan 3 buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ilan sa mga sektor na lumago ang agrikultura, forestry, fishing at services. Ito ang balita ni Lane Moreno. Our first quarter economic performance is a testament to our people's and industry's resilience. Bumuti ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng 2024 kung ikukumpara sa nakalipas na 3 buwan. Ito ay sa kabila ng nararanasang El Nino at geopolitical tension sa West Philippine Sea. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.7% ang gross domestic product o GDP ng bansa sa first quarter. Mas mataas ng kaunti sa 5.5% GDP noong huling quarter ng 2023. Pero kung ikukumpara naman noong nakaraang taon ay mababa ito. Ayon sa PSA, bagamat lumago ang ekonomiya ng ating bansa, mababa pa rin ito sa 6.0 to 7.0% na target range ng Interagency Development Budget Coordination Committee. Ilan sa mga sektor na malaki ang kontribusyon sa pagtaas ng GDP ay ang financials at insurance activities, wholesale, retail trade at repair ng motor vehicles at motorcycles at manufacturing sector. Lumago naman ang mga sektor ng agrikultura, forestry, fishing, industry at service sa bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kung titingnan ng mga data, mas malago ang ekonomiya ng Pilipinas kaysa sa mga bansang China, Indonesia at Malaysia. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news naman po para sa mga motorista. Panibagong rollback sa presyo ng langis ang posibleng aasahan sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring bumaba ng nasa 80 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso and 90 centavos hanggang mahigit 2 piso naman ang posibleng maging rollback sa gasolina. Samantala, 85 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos naman na bawas ang inaasahan sa kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes, May 14. Nagsimula ng maganda ang Wish 107.5 at KDR Music House para sa 13th installment ng Wish Date Concert Series na mapapanood ng mga wishers sa susunod na buwan. Samantala, ibinahagi naman ng mga bibidang aktor sa short film ang kanilang excitement na mapasama sa natatanging konsepto ng Wish Date. Ito ang balita ni Gladys Tuabi.
Matapos masurpresa ang mga wishers sa hindi inaasahang plot twist ng most recent wish date na pinamagatang unexpected sa MOA Arena. Isang panibagong storya na naman ang inihahanda ngayon ng Wish 1075. At KTR Music House na ika nga ay nagpapakita ng realities of life sa isinagawang StoryCon kagabi para sa nananapit na 13th installment ng Wish Date Concert Series. Ibinahagi ng film and concert director na si Arnold Sanchez ang ilan sa mga dapat makaabangan ng mga wisher. As always, katulad nung lagi na sinasabi sa atin ng ating Kuya Daniel Rason na every time na we do something, kailangan lagi nagle-level up, nag-step up. So for this upcoming next wish date sa June 30 sa Araneta, syempre pinag-iisipan namin kung paano pa mas may improve yung production natin, production number, mas magandang lineup ng songs, at siguro mas matinding production value in terms of staging, improve or mas maraming improvement in terms of sa film natin. Anya bagong storya. New set of artists and performers ang matutunghayan. Sa naturang StoryCon, ipinakilala na rin ng KDR Music House at Wish 1075 ang mga aktor na bumuo sa short film. Alan Dizon, Kira Ballinger, Mark Ian Garcia, Kate Ayalong at Lloyd Garcia. Hindi naman maitago ng mga aktor ang kanilang kasiyahan at excitement na mapabilang sa proyekto dahil nangangahulugan itong bago at kakaibang experience sa kanilang acting career. It's a pleasure na makasama ko dito sa film na to, itong wish date na to, dahil ako mahilig ako sa mga stories eh. Siyempre pag artista ka, mahilig ako manood ng mga movies, mahilig ka manood ng makinig ng mga music, and of course yung mga bawat istorya ng bawat Pilipino. So yun, nakaka-inspire lang gumawa dito sa wish date. I'm so excited to learn from these new people who I will be working with. This will also be my first time to do anything acting on stage. But then again, it's a new experience, new learnings, and again, I'm super excited and nervous for that. So I hope I do well. To be honest, this is my first acting experience. Then same with Mark. So I'm really excited to be part of the team and super excited na mapakita natin how yung acting skills natin kasi I never tried pa. So I'm really excited, hoping for the best. Amina, isang magandang pagkakataon ang maging bahagi ng wish date. Isang konsepto ni Kuya Daniel Razon na nagpapakita ng pagdiriwang ng talento ng mga Pilipino mula sa musika hanggang sa pag-arte at higit pa. Yeah, sobrang galing, no? Parang integrated lahat ng artistry sa isang araw. Parang siyang commencement ng talents. There's concert, may kantahan, may sayawan, may acting in one day, in one celebration. So again, I'm just really grateful that I'm part of this na isang significant moment sa industry. Sana marami ka pang gawin concept ng ganito, which is alam ko naman na napakaganda ng mga ginagawa mo, especially sa mga Pilipino, especially sa mga letter sender natin, sa story ng bawat Pilipino, and sana ipagpatuloy mo lang po yan at marami kang matutulungan, marami kang na-inspire. Abangan ang 13th installment ng Wish Date Concert Series, isang bagong kwento na mabubuksan ngayong June 30 sa Araneta Coliseum. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po, narinig niyo na ba yung salitang gut feeling o yung kutob? Kasi kung direktong translation sa Tagalog, ibig sabihin po ay pakiramdam sa bituka. Pero sa atin kasi, tinatawag po natin yan na kutob. Pero bakit kasi nasabing gut feeling? Ang pahayag po na gut feeling ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang kutob natin o pakiramdam tungkol sa isang bagay, kahit na hindi ito batay sa konkretong ebidensya o pag-iisip. Ang ekspresyong ito ay nagmula sa ideya na ang ating tiyan o sistema ng pagtunaw ay konektado daw sa ating mga damdamin at mga instincts. May mga research
sa science na nagpapakita na ang tiyan ay naglalaman ng isang komplikadong network ng mga neuron, neurotransmitters at hormones na kadalasang tinatawag bilang ikalawang utak o enteric nervous system. Ang koneksyong ito ng utak sa tiyan ay nagpapahintulot para sa komunikasyon sa pagitan ng tiyan at utak, na nakakaapekto hindi lamang po sa pagtunaw kundi pati na rin sa mood, damdamin at mga proseso ng paggawa ng desisyon. Kaya kapag sinabi nating gut feeling, tinutukoy natin ang pakiramdam o tinig mula sa loob natin na posibleng naapektuhan ng mayamang koneksyon ng utak sa ating pong tiyan. Ito ay isang paraan ng pagpapahalaga sa papel ng ating mga damdamin sa paggabay sa ating mga desisyon at aksyon. Kayo po, naniniwala ba kayo dyan sa kutob o gut feeling? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat at shoutout kina Anton Gonzalo, Cosmin Hurcoen, Macbills Divines, Camela Borbe, Eds Manoy Roque, Justin De Los Santos. At narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 12:28 na nagsasabi, nasa daan ng katwiran ang buhay at sa kanyang landas ay walang kamatayan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.